Kumusta muli kayo mga kapwa ko ka-rider? And so ngayon, meron tayong panibagong issue na naman na gagawin. Ganito talaga siguro no, kapag nagkakaroon na ng edad yung ating Raider 150. So ngayon, bibili tayo ng clutch cable at ang ating starter relay. So mga ka-rider, eto, maabot na siya ng 1560. So medyo mahal pala talaga pagka SGP ang ating ipapalit sa ating Raider 150. So ngayon mga rider, i-check na lang natin yung nabili nating item kung tama ba yung naibigay. So ito yung ating clutch cable. So check muna natin kung ganito nga yung itsura ng ipapalit natin. So bakit SGP? SGP kasi mas maganda, mas matagal gamitin kumpara sa mga class A na cable ng mga ka-rider. So ngayon simulan na natin yung ating pag-assembly. Pagpalit natin ng cable ng ating Raider 150. So ang naging issue nito, kung mapapansin nyo dito sa aking video mga ka-rider, naglagay ako ng extension ng hose. Alam nyo kung bakit, kasi itong papunta dito sa ating clutch cable, ayan no, nagkaroon na siya ng issue. Tignan nyo yung cable natin sa clutch, magilid na siya mga ka-rider, baliko na siya, baluktot na. At the same time, hindi na rin maka-play ng maayos yung ating cable. So tendency, ang nangyayari, yan no, ang nangyayari tuloy, medyo yung instead na galaw ng ating clutch, medyo pigil. Pag umaandar tayo, parang pigil yung takbo ng ating motor. So ang gagawin natin, kailangan natin palitan ng panibago. Wala naman siyang putol o kung ano man. So up next kong video na gagawin para sa inyo mga ka-rider, itong ating starter relay. Sirado yung ating starter relay. Yan, kung mapapansin nyo yung ating motor, start yung motor natin, hindi ko muna kinabit no, tinanggal ko siya. Kasi ang nangyayari kapag nakakabit siya, may instance na kapag umaandar ka, nagko-continuous yung ignition ng ating relay, yung ating motor. So ang tendency nun, kapag dire-diretso, nagkakaroon ng pag-overheat ng ating baterya. So tinanggal ko muna ito mga ka-rider, kasi dalawa yung possible, pwede siya maging blooded o kaya naman masunog yung baterya natin dahil may init siya. So start na nating assemble mga ka-rider. Dito muna tayo sa cable natin, sa clutch cable. As you can see guys mga ka-rider, ito no, kumbaga limitado na lang yung play ng ating clutch dahil nakabaliko na yung ating cable. So yan, babaklasin ko na to ngayon.
tinignan ko lang, nag-experiment ako. Nilagyan ko ng cable, baka sakali ako na maging smooth yung pagpiga ko ng clutch. So nilagyan ko siya ng extension hose. Yan. Kaso mukhang hindi talaga siya okay. Kapag nag-clutch ako, kapag matraffic, ako, sobrang ngawit talaga mga ka-rider. Kasi medyo mataas yung clutch natin, at the same time medyo matigas. Kaya pag natapat ako ng traffic, sumasakit yung kamay natin. So ito, nagkaroon ako ng pagkakataon para palitan natin mga ka-rider, makagawa tayo ng panibagong video. So baklasin ko muna to. Medyo matigas siya, no? Kailangan natin i-loosen to para matanggalan natin yung cable natin papalit na bago. So medyo mahirap, no? Kasi hawak natin yung cellphone natin, hindi tayo makagalaw ng maayos. So ganito na yung gagawin nyo mga rider. Kung wala kayong idea, na-encounter nyo man to o hindi pa, so susunod na time kayo naman ang maka-encounter, so alam nyo na agad, no? So itong video ay para sa info at sana ay makapagbigay ng kaalaman, awareness, no? So wala nang play yung ating clutch cable. Sakali mapunta kayo sa ganitong sitwasyon, ang mga unang i-check nyo yung clutch, yan, o kaya kung sa ignition naman yung starter relay natin. Nangyari kasi sa akin yun, continuous yung ignition niya, so wala pa akong idea, and then chinek ko yung bakit ako ganun, pati yung battery umiinit. So ito na mga ka-rider, na baklas na natin. At the same time, i-align ko na rin tong pinaka ng ating tawag dito, yung sa ating clutch. Kalimutan ko yung tawag, yung start clock. So yun, comment down below na lang mga ka-rider kung nakakumakapit dun sa ating clutch, yung axle stand ba yan tawag doon. If I'm not wrong na mga rider, comment down below. So ito na yung ipapalit nating bago. So kung magpapalit kayo mga rider, yung bago na at original, para wala kang maging issue sa motor nyo, lalo na kapag mga long drive yan. Ibay naman siya, subukan naman hamakin mo. Sa 8 years, 2 beses pa lang ako nagpalit, pangatlo pa lang ngayon. So sulit na sulit din naman kumpara sa bibili ka ng class A. Hindi ka pa sure kung hanggang kailan at kung saan ka masisiraan. So install na natin ito.
Yan, master, yung mga ka-rider, yung mga ano natin, papalitan natin yung ating sa ignition natin, ignition starter, tsaka yung starter relay. So kapitan natin to. So parang sandali, parang mali yung kabit ko, ayusin ko muna, mukhang baliktad, baliktarin ko lang to. So yun lang guys, mga ka-rider, no, basic. At least meron kayong idea kung paano mag-install at magkabit. Kung wala kayong makuhang mekaniko, pwede naman kayo lang mismo, no, sarili. Mas maganda nga, mas marunong kayo, di ba? May idea kayo kung paano mag-repair, gaya ng ginagawa ko ngayon. So insert nyo lang yan, nag-adjust ako ng konti, no? At take note nyo mga ka-rider, kapag nakabit kayo nito, ang pihit nyo dapat nito nakasagad yung ating axle stud, paakanan, no? So install na. So nakabit na natin mga ka-rider, and dito na tayo sa ating mismong lever ng ating clutch. So yan, tingnan nyo, ganda na ng play, bumabalik na siya, kagaya kanina, pag press mo halos ayaw bumalik. Ito, goods na. Konting adjustment lang dito. Yan, smooth na siya. Siguro kumpara ko dun sa naging performance nung luma ko at ngayon. Kasi yung luma natin sobrang tigas na. Siguro mga nasa 90% yung tigas ng clutch. Samantala ngayon, 100% na malambot na. Thanks for watching. Please subscribe, share, at like our channel, Suzuki Raider.